Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Inilalarawan sa mga pagbasa ang katigasan ng isip at puso ng mga tao, dahilan upang maging ang pagdating ng kaharian ng Diyos at si Jesus ang Hari ay kanilang tanggihan, upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami lalong sumigasig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima at ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit,
hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa sa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at hindi man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalikasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin ay lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinukso at doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila ang nakinabang. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, hari ng walang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, hari ng walang Sumainyo ang Panginoon. Ayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanilang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay doon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo, sabagat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo.
Ngayon ko ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya, talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang lalaki ang di makapagsalita. Siya'y pipi. Ang kanyang pagkapipi ay dulot ng demonyo na sumasanib, lumulukob sa kanya. Kaya't ang lalaking ito ay tinulungan ni Jesus, kanyang pinagaling, pinalayas ni Jesus ang demonyo. At nang gawin ito ni Jesus, ito'y upang ipakitang siya'y mas makapangyarihan kaysa sa demonyo. Katunayan, matalinghagan niyang sinabi sa bandang dulo ng Ebanghelyo ngayon na mayroong isang taong nasasandatahan at malakas. Kanyang inaalagaan, nagbabantay sa bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Subalit nang dumating ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya, sinalakay ang bahay, sinamsam nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipinamahagi ang ari-ariang inagaw. Inilalarawan sa atin ni Jesus, yung mas makapangyarihang taong iyon ay siya, upang ipakita na sa kanyang pagdating hindi makapananaig ang dyablo at nagsisimula na kung gayon ang paghahari ng Diyos. Ngayon, kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ngunit bagamat pinahayag ni Jesus ang bagay na dapat ikalugod ng mga tao sapagkat dumating na ang paghahari ng Diyos. Ngunit ano yung ginawa ng mga taong nakasaksi sa kadakilaang kanyang ginawa na magpalayas ng demonyo? Ano yung bintang nila kay Jesus? Sapagat ayaw nilang tanggapin si Jesus ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi nila, nung palayasin mo yung demonyo sa piping iyan, yung kapangyarihan mo galing sa demonyo. Sa kaayawan nilang kilanlin si Jesus, sarado ang isip at puso nila kay Jesus. Bagamat illogical, ngunit ibinintang nila na yung kapangyarihang magpalayas ni Jesus ng demonyo ay sa demonyo rin galing. Iyon ay kawalang katwiran, hindi nila pinag-isipan. Kaya ano yung sabi ni Jesus? Babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Ano yung ibig sabihin ni Jesus? Kung ang kapangyarihan ko'y galing sa demonyo, pinalayas ko'y demonyo, kami pareho, magkaibang pangkat, ngunit pareho kaming demonyo. Alam ka namang kami mismo ay magtalo-talo, babagsak ang kaharian ng demonyo. Kung pati mga pangkat nito ay maghihiwa-hiwalay at maglalaban-laban. Ang punto lamang ni Jesus, maliwanag na hindi sa dyablo, sa demonyo ang kanyang kapangyarihan. At maliwanag pa rin ang punto. Ayaw ng mga taong tanggapin siya.
Kaya sari-saring pagbibigay katwiran upang huwag siyang pakinggan at tanggapin ang gagawin ng tao. Sarado ang isip at puso sa Diyos. Kaya nga yung unang pagbasa, inilalarawan sa atin na nagbigay ng babala ang Diyos kay Propeta Jeremias. Alam ng Diyos ang gagawin ng mga tao, hindi tatanggapin ang sasabihin ni Propeta Jeremias. Sabi niya kay Jeremias, tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos. Ang tao'y pipiliing mamuhay sa pagkakasala, masamang nakamihasnan, kasalanang kinalulugdan, nakasanayan sa mahabang panahong kinalolokohan. Kaya't sa pagdating ng Diyos at ng mga isinugo ng Diyos, tatanggihan ng tao ang Diyos. Tatalikod sa Diyos upang ang harapin ay ang kasalanang kinahuhumalingan. Mayroong isang magandang larawan, painting. Maari pong pamilyar tayo dito. Si Jesus na mayroong hawak na ilawan, kumakatok sa pintuan. Inilarawan ito, ginuhit ito ng pintor na si William Holman Hunt. Nakita ng mga tao ang ginuhit na ito ng pintor. Sabi nila, maganda po ang inyong ginuhit, maganda ang inyong pinta. Ngunit meron kayong nalimutan. Bakit po walang bukasan yung pintuan? Kumakatok si Jesus. Ngunit hindi niya ito mabubuksan. Walang bukasan. Walang doorknob. Ano ang sagot ng pintor? Ayon sa legend, sinadyang walang bukasan. Hindi si Jesus ang magbubukas. Ang kinakatok, ang tinatawagan, ang siyang magbubukas upang makamtan ang kaliwanagan, kapayapaan, kaligtasan. Ang Diyos ay patuloy na kumakatok sa ating isip at puso. Ang Diyos ay nais maghatid ng liwanag sa atin upang sa gayon makamtan natin ang kapayapaan, mabatid natin ang landas patungo sa kanyang kaharian. Tayo ang magpapasya kung bubuksan natin o pagbubuksan natin ang Diyos. Patuloy siyang tumatawag sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga taong isinusugo niya sa atin. Mga kaibigang sa atin magpapaalala, magulang na sa atin ay gagabay. Ngunit kung hindi natin pakikinggan ng Diyos, hindi natin makakamtan yung liwanag na kanyang hatid. Kapayapaang dulot nito, kaligtasang matahak ang landas patungong kaharian ng Diyos. Amen. Habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pangaakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may kapansanan naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay, naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Dapat makihati sa aming pagpapalagay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lamika, sa libutan, sa iyong ulandaang loob na itong aming maiaalay mula sa katas ng upas at buwan ng aming tuloang anak ito para maging inuming nabibigay ng Espiritu. Pasalamat ko lutasan ng sa inyong usahan. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan. Huwag mo ipaintulot na kami masilaw ng tinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi taguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap
ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa, ang kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay
may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang natitipong sambayanan, awitin natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nagawalis ng mga kasalanan, ang sanlibutan
at kaloob mong lunas. Narito si Kristo, ang ating kaligtasan. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala ang mga inaanyayahan sa kanyang pigiin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong nagbubukas ng isip at puso sa Panginoon. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,